Paano magpa-schedule ng CCNA exam? Eh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Step number 1, punta ka dito sa personview.com/cisco na website. Okay? Lagyan mo ng /Cisco, wag lang personview.com. Okay, bakit? Kasi pagka personview.com lang yung type mo, mahirap hanapin yung mga Cisco exams doon. Kasi hindi lang Cisco yung mga exams na binibigay ng personview. Hmm? So, well, anyway, so ganito ang tanong muna, saan ka magpapa-schedule, saan ako ba mag-e-exam? Okay, saan ka ba mag-e-exam? So, dito sa page na to, doon sa may kanan, meron tayong Find a Test Center. So, ngayon, right-click ko lang, ito, yung person view na mga exam centers, nakakalat yan kahit saan. Okay? So, kahit nasaan ka man ngayon, pwede ka mag-take ng exam. Kahit nasa Afghanistan ka, kung may exam center doon. So, kung social ka, nasa Paris, France ka, lalagay mo dyan, Paris, France. Okay, kung nasa States ka, kung saang state ka nandun, nasa Singapore ka, nasa Malaysia ka, nasa Japan ka, nasa United Arab Emirates ka, nasa ang planeta ka man ngayon, i-type mo na lang doon. Okay, para may ibigay niya sa'yo yung pinakamalapit na person view exam center na malapit sa iyo. Kaya so doon ka mag-e-exam. So ngayon, ako nasa Manila. Okay, so yung majority ng sa inyo, ayun, majority nyo nasa Manila tayo. So ang tanong, ano yung mga exam centers na pwede mong pag-take upan sa Manila? Sinearch ko na dito. Okay, so ganito. Maraming exam centers, depende nga kasi kung saan ka malapit. Pero kasi ako talaga, dun sa mga estudyante ko dati, palagi kong sinasuggest na kung mag-e-exam ka, dito ka sa Concentrix. Okay, dito ka dyan ko palaging sinasabi. Meron kang ano dyan, meron kang, ano ba yan, komisyon sa Concentrix. Bakit yan yung lagi mong sinasabi? Sana meron nga akong komisyon kasi ang dami kong mga estudyante na pinapupunta ko diyan kasi hindi naman din ako exam center, 'di ba? Bakit gusto ko na sa Concentrix ka mag-exam? Kasi yung Concentrix na yan, call center yan eh, 'di ba? Oo. So, ibig sabihin, maganda yung environment nila. Actually, lagi ako, pagka nag-exam ako dyan, ako palagi sa Concentrix. Kasi una, yun nga, maganda environment, malamig yung aircon, kaya huwag mo kakalimutan magdala ng jacket. Kasi, pinagpapawisan, nanginginig ka na dun sa, sa exam mo kasi nakinakabahan kasi kinigino ka pa. Mamaya maihi ka dyan. So, pero anyway, yun nga, maganda yung, ano ba yung sinasabi ko? Maganda sa Concentrix, malamig, maganda yung mga computers nila dyan, tama, the carpet, tapos, mabilis yung internet, yun lang siya, kaya mabilis yung internet niya. Bakit? Kasi, ang meron, yung CCNA exam, live online yun. Tama ba? So, yung exam mo na lumalabas dun sa main screen mo, yun, kinukuha nung exam center galing doon sa database ng Cisco server exam. Tama ba din? Exam server ng Cisco. Yun. So, ang problema mo, kapag yung exam center na pinuntahan mo, mabagal yung internet nila, medyo lag yung paglabas ng question. Kaya ang problema mo, ganito. Meron ako, ito real story to Kagaya nung isang estudyante ko dati, kinukwento niya yung kaibigan niya, bumagsak. Kasi yung exam center na pinapunta niya, hindi ko nakukwento kung ano yung exam center yun Mamaya, i-libel case ako eh. So, anyway, yung kaibigan niya, nag-take ng exam doon sa isang, misteryosong exam center. Ang problema, yun nga, yung exam center na yun, mabagal yung internet niya. So, ganito sa exam mo, di ba, ang mangyayari doon, lalabas yung question, blah, 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 blah. So, yung question nun. Tapos, A, B, C, D. Di ba? Okay. So, kunya nilagay mo A. Kunya, kilik mo na A. Tapos, kiklik mo next. Di ba? Pag click mo next, dapat, lalabas yung susunod na question. Di ba ganun yun? Ang problema, kapag ka-click mo next, mabagal yung internet, hindi gumagalaw yung screen. So, yung kaibigan niya, kasi hindi gumagalaw yung screen kasi nga mabagal yung internet nun, di ba? Yung exam center. So, akala, nung kaibigan niya, pag-click niya na next, sabi niya, ay, ba't hindi gumalaw? Ay, baka hindi ko na-click. O, kinlik niya uli next. Sabi niya, ba't ganun? Hindi pa rin umusog. So, siya, kasi parang kinakabahan din siya doon sa may exam niya, click siya ng next. So, anong nangyari? Nung gumalaw yung screen niya, tumalon siya ng 5 question. 5 o 6. Basta nagtumalon na ng maraming question yung exam niya. Okay. So, ang problema mo sa CCNA exam mo, yung tanging button na nandun sa may lower right side ng screen mo ay next lang.
walang back. So ano nangyari? Pwede ang daming question yung hindi niya nasagutan kasama sa mga na-skip niya na question, yung simulation type of question. Ba, yung magko-configure ka. Nalagpasan niya yung isa doon. Ang problema mo, take note ang CCNA exam, 55 items, 1,000 points, 825 passing. Okay? Paano nangyari na yung 55 items ay naging 1,000 points? 'Di ba? Kasi may mga ibang question doon na mabigat yung weight. Okay, mas mahirap yung question, mas mataas yung weight niya. So kapag yung mga question, mga simple lang, kunyari, what is the standard used for blah blah blah, tapos sasagot na A, 802.11, mga ganun. So malamang 1 point lang yun. Or in some cases, nagtatanong si Cisco sa doon, sa sobrang dali niya, walang weight. So pampadami lang siya. Okay? So, yung weight o yung number of, yung percentage ng item na sinasagutan mo, depende kung gaano siya kahirap. So, yung simulation type of question, medyo mahirap yun. So, ibig sabihin, yung weight nun sa grade mo ay in the hundreds. So, ibig sabihin, nung natalunan niya yung isa, o malamang-lamang, medyo bagsak na siya. Kasi, 825 passing di ba? Namintisan niya yung isa. Yung isang simulation in the hundreds, 100, 150, di natin alam kung kasi hindi sila sabi ng Cisco kung anong grading system niya. So ibig sabihin kung namintisan niya 100, ilan na lang, 900. So kailangan ma-perfect niya yung susunod. Natalunan niya pa yung mga iba. O di ayun, tumataginting na hindi siya pumasa. Kaya yun yung nangyari dun sa kaibigan niya. Okay, so yun yung problema mo kapag mabagal. Meron pa akong isa pang alam. Nag-e-exam siya. Nasira yung mouse. Kasi syempre kailangan mo mouse kasi tuturo mo yung ABCD, di ba? Okay, so ang problema nung nasira yung mouse, naghang yata yung exam engine. Bakit? Kasi yung mouse na ginamit nila, ewan ko doon, ang problema ba nung ba't nila chine-check? So hindi rin siya pumasa kasi yung mouse nasira. Nagigets niyo. So may mga ganung klase ng mga scenarios. O kaya minsan naghang na talaga totally yung yung exam mo. Medyo sayang-sayang yung $295 mo. So ibig sabihin ko lang, pag nag-take ka ng CCNA exam, may mga ganyang pangyayari na may encounter ka. Hindi ko lang alam kung paano nila i-resolve. Yung nag-click ng next pa ulit-ulit, wala na, hindi nakasalanan ng exam center yon. Meron din ako isang estudyante, ano ba nangyari doon sa exam niya? Para naghang, tapos tumalo ng, may mga ganon, pero siguro pagka may kinalaman yung exam center, baka pwede ka nilang bigyan ng retake. Pwede ka magreklamo. Kasi kasalanan nila, kaya ka bumagsak kasi hindi tumuloy yung exam mo. May alam pa ako, ayun. So, nangyari, nag-exam siya. Nag-iisip ako, ano mga problema. Nag-exam siya, tapos naghang yung screen niya kahit syempre di niya ninenext kasi ayaw nang umusog, tapos tinawag niya yung proctor, may proctor na nakabantay doon, so nagreklamo siya. Ang ginawa ng proctor, nilipat yata siya ng pod, ng exam pod ng computer. Kaya lang hindi niya sure kung yung score niya kanina nalipat pa doon sa may kabila. Ano yun, tapos hindi siya pumasa. So may mga ganun. Ayun. So tama yung mga horror stories ko. So ang point ko lang, kung mag-e-exam ka, para medyo mababa yung possibility na magkaroon ng problema sa exam mo due to technical malfunction, dahil pangit yung computer nila. Number 2, yung internet malfunction, nag-ahang, nagne-next ka, 'di ba? Doon ka na sa maganda-gandang exam center. Okay? So, kaya Concentrix yung gusto ko. Diba? Call center yan. Malaking call center yan. Yung mga nakikita ko ng mga nagbubukas ng mga building yan, puro Concentrix yung call center na nag-rent. So, ibig sabihin, super yaman nila dyan. So, mabilis ang connection sa network kapag call center. Well, anyway, isa pa, bukod dyan sa bakit Concentrix yung gusto ko na pag-take pa naman ng exam bukod sa mabilis, alam nyo, yung Concentrix nasa loob yan ng Eastwood. Diba, no? Pagka pupunta ka dyan, nasa tabi siya ng Zark's Burger. Malapit na, sa tabi yata ng Adidas. Wala na Adidas doon. Malapit sa Zark's Burger. So, well, anyway, ganito ang kagandahan sa Concentrix, pag dyan ka nag-exam, di ba? Paglabas mo, pagkatapos mo mag-exam, ito kunyaring Concentrix, pagkatapos mo mag-exam, dalawa lang yan di ba? It's either pumasa ka o hindi ka pumasa. Okay? Pagka hindi ka pumasa, ang maganda sa Concentrix, paglabas mo, kumaliwa ka.
Bakit? Kasi maraming bar dun. Kaya mag-inom-inom ka na diyan kahit tanghaling tapat, 'di ba no? Para ano mo iinom mo na yung kalungkutan mo do sa may $295 mo. Mag-exam ka na lang uli. Baka hindi itong tamang panahon para sa iyo. So yun yung una. Pero 'di ba? Kung pumasa ka naman, 'di ba? Huwag ka doon sa kaliwa. Kumanan ka. Bakit? Kasi may Zark's Burger nga doon, 'di ba? Magpa-burger ka naman, magpa-cheeseburger ka naman, 'di ba? Ano ka tanito, magpakasaya ka kasi pumasa ka na finally. Yun yung kagandahan dito sa sa Concentric. Saka safe yung place ka sa Eastwood, wala magnanakaw sa wallet mo, 'di ba? So ang problema mo kapag nag-exam ka medyo puyat-puyat ka pa, wala ka sa sarili mo tapos kapag ka sa bandang um, Quiapo ka naglalakad baka makuhaanan ka ng wallet kasi doon ka mag-e-exam. So well anyway, wala na sa tama na. So anyway, kung kunyari ayaw mo, ma'am hindi ko alam kung nasaan yung yung Concentrics wala pa banda sa Makati. Meron din naman. So pumili ka na dito. Ayun, I need more time. So pumili ka na lang dito kasi marami naman silang exam center na nandun kung saan ka malapit. Ano pa ba? Pwede ka dito sa Trendsnet, maganda rin dito, 'di ba? Pwede ka sa Mistnet. Sabi nung isang estudyante ko dati, gustong-gusto niya saan ba yun? Sa Mistnet o sa Trendsnet kasi parang parehas lang. So isa diyan gustong-gusto niya kasi yung Proctor daw maganda. So kung gusto mo makakita ka ng magandang tanawin bago ka mag-exam, edi dito ka sa isa sa dalawang 'yan. Mistnet yata. Hindi ko maalala. So, anyway, basta isa dyan. So, maganda daw yung Proctor. O, yun. Okay. So, yun. Anyway, so, nandiyan yung mga exam center ngayon. Yun nga. Kunyari na pag-desisyonan mo na, nasa Concentrics ka mag-e-exam, ito. So, pwede ka naman mag-get directions, di ba, para hindi ka maligaw. So, ganun. So, meron tayong two ways para magpa-schedule ka ng exam. Okay, meron tayong two ways. It's either number one, tawagan mo yung phone number nila, diba? Dito sa may Concentrics, magpa-schedule ka ng exam. Sabi mo, meron ba tayo available na exam sa July o sa August 5 ng gantong oras. So, sasabihin nila kung ano yung mga available. Pagka nagkasundo na kayo, punta ka doon ka magbabayad. Doon sa Concentrics. Yun yung una. Diba, tawagan mo sila, nagpa-schedule ka sa kanila, tapos pumunta ka sa kanila, doon ka magbayad. Yun yung option number 1 mo. Kaya lang, ayoko yung option na yun. Wag yun. Bakit? Ang problema kasi, di ba, ang CCNA exam, 200, o ba itong sulat ko? $295. Yung CCNA exam. Di ba? Ngayon, pagka dun sa may exam center ka nagpa-schedule ng exam, yung $295 mo, i-convert nila yung 2 pesos. 'Di ba? So, iba-ibang exam center, iba-iba yung conversion rate nila. Okay, so pagkabago ka pumunta dyan sa may Concentrics, kunyari na hindi Concentrics iba-iba yung mga charges na binibigay ng mga exam center Pero well, anyway, so kunyari na lang, bago ka pumunta doon sa exam center, tinignan mo sa internet na exchange rate ng peso to dollar ngayon, ay sabihin na lang natin na 47 pesos lang, nakita mo yan, 47.10, kunyari ganon, 'di ba? Kaya lang, sa Bangko Sentral ng Pilipinas yan. Pagpunta mo dun sa may Concentrics, iba yung conversion nila. Iba-ibang exam center, iba-iba yung conversion rate nila. So magugulat ka kasi meron sila tinatawag na dollar adjustment, chu-chu-chu-chu, iba-ibang exam center, iba-iba yung tawag nila. Pero ang point ko lang, hindi 47 pesos yung exchange nila. So magiging pwedeng 50 pesos yan, o kaya 51, depende. So, nagdadagdag sila. Iba exchange rate nila. So, sabihin nila natin na naging 50 pesos yung 47 pesos mo. So, 50 pesos times $295, hindi ko alam. Sabihin na natin na 13,000. Ay, sus Mariosep. Kunyari na ng 13,000. Yan ba yung babayaran mo, yung 13,000? Hindi. May extra charges pa sila. Plus, exam center fee. So, depende kung magkano. Kunyari, 500. Okay? So, 13,500 ba babayaran mo? Hindi! Kasi doon ka sa may exam center, bibigyan ka niya ng resibo. So, pagka may resibo plus 12% VAT. Kuha mo? So, magkano na yon? So, 13,500 plus 12% VAT. So, abutan ka ng mga 15,000 plus. Okay? May mga ibang exam centers na plus 1,500 pesos all in. May mga ganun pa sila. Basta meron sila mga exam center charges. So, ibig sabihin, yung 13,000, yung supposedly dapat 47 pesos times $295 mo, naging 15,000 pesos. So, ganun kataas yung babayaran mo kapag doon ka sa kanila nagbayad. Kaya nga sabi ko,
huwag ka doon magbayad. Okay? So, kung magpapaschedule ka ng CCNA exam, do it online. Okay? Sa online ka magbayad. Okay? So, ganito gagawin mo ha. Pag magpapaschedule ka ng exam, magtitake ka ng exam, kailangan mo kasi mag-create ng account. Okay? So, kunyari, magkikreate ako ng account. Yes, I agree. Okay. So, isa sa mga tinatanong nila, kung meron kang Cisco ID. Okay? Kung wala kang Cisco ID, kung ano man yun, syempre, din no. Diba? So, anyway, yung Cisco ID, ano siguro to kapag yung Cisco ID kasi kapag certified ka na magkakaroon ka ng Cisco ID, yun yung lalagay mo. Kung wala pa, kasi ito pala yung first time mo na mag-exam ka ng Cisco, so dito ka sa no. Tapos, kunyari, ang pangalan ko ay Ben Tumbling, di ba? Tapos yung email ko ay bentumbling@yahoo.com, ben.tumbling@yahoo.com. So, kuha ka ng marketing emails. Okay. Geto. So, pag nagtanong sila ng address dito, kailangan mo ilagay yung mailing address mo. Kasi, kapag pumasa ka sa CCNA exam, bibigyan ka ng Cisco ng certificate, CCNA certificate mo mismo na manggagaling sa kanila. Okay, galing sa Cisco mismo, galing Palo Alto, California. So ang problema mo, galing US yun, yung sulat mo minsan, pasado ka na 3 months na wala pa sa'yo. Kasi kasalanan yun ng post office. So anyway, so para makarating sa'yo, surely, kailangan ilagay mo yung tamang address mo. So ako, nakatira ako sa 104 Best Street, Sampaloc, Manila. Ito to, Sampaloc. Ayan. Sa balak ba yung Forbes? Manila. Ayan. Tapos, 927-2323 Christmas tree. Okay. Tapos, next. Okay na. Company name of your employer. Mnet. No. Ito, so nagtatanong siya ng Academy Connection ID o yung Academy Connection username. Okay? So, kung ikaw ay nag-enroll sa isang Cisco Academy, pwede mo ilagay yung username or ID mo dito. Pero kasi kung di ka naman nag-enroll sa Academy, okay lang naman. Hindi siya prerequisite. Tinatanong lang ni Cisco. Ano pa? Yun. So, username. Anong username na gusto mo dun sa, dito sa exam mo? Kunya, ben.tumbling. So, okay tayo. Password, ben123. At saka ben123. So, tandaan mo lang yung favorite actor. O tinatanong nito, John Lloyd. Ayan. Ano ba to? Asan na may ballpen ko? Dream occupation. Singer. Okay. Finish. So, anyway, so, geto na lang. So, well, matanda ka na, 'di ba? Alam mo na kung paano magpa-schedule ng exam dito. Ako nga ilalagin ko ito toong account ko. Wait. Ayan. So, nilagin ko na yung account ko. So, pagka nakapagpa-register ka na sa person view mo, yan, makita mo Cisco ID ko. So, teka lang. Anyway, so ano yung pipiliin mo dito? Okay, so dito tayo sa exam catalog, sa proctored exam. Tapos, find an exam. Type mo na lang dito, 200-120. Diba? Para hindi ka na mahirapan maghanap ng mga exam nila dyan. Kasi ilagay mo yung tamang exam code. Kasi pa nagkamali ka, baka iba yung itik mong exam. Pagpunta mo doon, CCNA security pala yung tinake mo. So, well, anyway, so lagay mo dyan, 200-120. Kung marunong ka mag-Japanese, di Japanese. English lang. English, next. Ayan. So, ang price niya, $295. So, dito ka magpa-schedule online. Bakit? Kasi, yun nga, dito ako magpa-schedule kasi, tas ibayaran mo ng credit card. Kasi ang difference niyan, kapag sa credit card mo binayaran, ang mangyayari niyan, di ba, $295 times kung ano yung exchange rate
Kaya yun yung sisingilin sa'yo. Kaya lang, iba-ibang mga credit cards, meron silang tinatawag na dollar conversion fee din. Pero depende sa credit card yon. Okay, at the most, sa mga credit card, 2 piso, 2 pesos per dollar. Yung iba, $1 peso and 50 cents, yung iba piso. Okay, so tanungin mo muna, pwedeng kung sa credit card mo, kahit wag na, alam mo, meron kang at least 2 pesos per dollar na dollar conversion fee. Ngayon, kung wala kang credit card, meron kang dalawang option. Number one, makiusap ka doon sa kaibigan mo na merong credit card, makiride ka sa credit card niya. Okay, makiusap ka sa nanay mo, makiride ka sa credit card niya. Kung lahat ng mga kakilala mo walang tiwala sa'yo, ay nila pairam sa yung credit card nila, mag-Paymaya ka. Ba? Dun sa may YouTube channel namin, meron ako dong instructions kung paano ka magpa-register ng Paymaya para magkaroon ka ng sarili mong credit card. Ngayon, sa Paymaya, hindi ko lang alam kung magkano yung dollar conversion fee nila. Pwede kang mag-inquire. Okay? So, kung gusto mo, mag-adjust ka na lang din. Kaya magdagdag ka ng 2 piso. Okay? So, $295, magkano exchange rate ngayon, plus 2 pesos per dollar. Okay, dagdagan mo para yun yung i-load mo doon sa may Paymaya account mo. Okay, kung ano man yun, mas mura yun. Kasi wala kang VAT, wala kang exam. Kapag ka sa online ka, hindi sila naniningil ng examination fee. So, pag pumunta ka doon sa exam center, wala ka na ibang babayaran doon. Okay, so ang kailangan mo lang gawin, magdala ka ng 2 valid ID. 2 valid ID. Kung estudyante ka pa lang, isang school ID, tapos dapat isang valid. So, ano ba ka naman? Passport o kaya driver's license. Diba? Kung wala ka nun, pumunta ka sa post office, kumuha ka ng postal ID. Kailangan mo talaga, kasi na may picture, kasi kailangan yun sa mga ganitong klase ng mga exam. Kapag mga IT certifications, kailangan nila ng mga valid IDs to verify yung identity mo. Yun, ay no, ang dami niya nakita po mga pati address ko. Anyway, tapos sasabihin mo kung saan ka mag-exam. Hanapin mo na lang dito. Kung hanapin mo yung concentrics, ayan, check mo. Tapos next mo. Tapos, ayun, just tignan mo yung schedule. So, ganito alam naman natin lahat na ang last day to test ng CCNA 200-120 exam, kung yun yung hahabulin mo, ay hanggang August 20. Okay? So, ang problema, kapag nagkakaroon ng palitan ng curriculum, ngayon, kasi nire-record ko to July 26, may mga available pa. Okay, kung sigurado ka na medyo tapos ka na, ready ka mag-exam at hahabulin mo talaga siya, magpa-schedule ka na ngayon. Kasi habang lumalapit yan, makikita mo yung mga exam centers, paubos sila ng schedule. Kaya dati nung bago nagpalit dati kasi ang curriculum ng CCNA 64802, nung nagpalit siya ng 200-120, yung mga ibang estudyante ko mahabol. Kaya lang nung malapit na yung deadline, nung magpapaschedule sila, wala na silang makita. Talagang gusto nyo mag-exam, ang available na lang na exam center na merong schedule nung date na yon sa Cagayan de Oro. So, lumipad siya ng Cagayan de Oro para mag-exam siya. So, para hindi ka punta ng Cagayan de Oro, ngayon pa lang, magpa-schedule ka na kung may pera ka na. 'Di ba? So, makikita mo yung mga oras. Kunyari, ito sa ako, 2:15. So, yun. Ba't parang biglang bagal ng internet ko? So, anyway. So, yan. Ngayon, okay na ako. May add to order pa itong mga to. See to check out na ako. Yan lang. May mga iba-iba mga practice test pa. So, next. Kailangan kong check to. Ang dami kong mga information dito. May text nyo ako. Yeah, next. Okay, so yan. So, dito ka na magbabayad. So, lagay mo na yung credit card mo. Ngayon, pwede kang gumamit ng voucher. Pwede kang gumamit ng voucher. Yung voucher kasi, kapag ka nag-aaral ka sa academy, kapag naka-4 na modules ka, meron silang voucher exam. Pag pumasa ka, bibigyan ka ng voucher ng Cisco na may 50% discount ka dun sa CCNA exam. So, $295 less 50%, mga $147.5 na lang yung babayaran mo. So, may discount ka. Ngayon, may mga nagbebenta ng voucher sa internet, diba? Pero, pwede kang gumamit, pwedeng hindi. Kaya lang kasi, nung nakaraan, nagbigay ng
announcement yung Cisco na kapag nahuli kang gumamit ng voucher, pwede kang nagalan ng certification. Pero kasi, hindi naman nila masyadong na-apply yun. So, kung gusto mo, i-risk mo ng konti. Kasi ako din dati, nung nag-CCNA ako, gumamit din ako ng voucher. Binigay sa akin ng exam center. Kasi hindi ko pa alam. Doon ako nagbayad sa exam center na pinag-examan ko. So, binentahan ako ng voucher nung proctor. Okay, so, damay-damay na tayo dito kapag nagkaroon ng all-out war ang Cisco sa mga gumamit ng voucher na binili mo lang. Pero anyway, kung gusto mo, pwede ka maghanap. Ayan, kung gusto mo ng voucher, hanap ka na lang nung nagbebenta. Wala akong mapopromote dyan. Wala akong mapopromote na. Maghanap ka na lang, kaya mo yan. So anyway, kung wala ka nakita, di ba yan namin $295? Pwede rin naman, di ba? Lagyan mo dyan yung credit card mo, yung billing address mo, and wala, 'di ba? So pwede ka na magpa-schedule ngayon. Ano yung mga kailangan mong dalhin kapag pumunta ka na sa examination room? Yun nga, number 1, kailangan mo magdala ng 2 valid IDs. Kung wala kang 2 valid ID, isang valid ID plus 1 company or 1 school ID. Kailangan 2, may picture mo, hindi yung baby ka pa, dapat yung present. Tapos, hindi ka pwede magdala ng kahit na ano sa loob ng examination room. So, kung may dala kang bag, may dala kang wallet, may dala kang cellphone, bibigyan ka nung exam center ng susi dun sa locker. Okay, so iiwan mo din yung gamit mo. Bawal magdala ng calcu, bawal magdala ng scratch paper at kung ano-ano pa. Okay, so yung scratch paper na kakailanganin mo, ibibigay sa'yo ng proctor. Okay, so magbibigay sila ng parang laminated paper sa pentel pen. Yun. Hindi rin paper kasi baka ibulsa mo eh. Diba? So kailangan mong ibalik sa kanila. Okay? Ano pa ba yung mga final na mga mga paalala ko sa inyo? Huwag ka mag-e-exam ng puyat kasi baka makalimutan mo. Hindi ito college exam, huwag ka mag-cramming. So, dapat mga 3 days before the exam, tapos ka na, di ba? Nabasa mo, nagawa mo na yung lab na binigay ko sa inyo. Nabasa mo na yung reviewer na binigay ko sa inyo. Na-take up mo na yung reviewer na course na binigay ko sa inyo. Ano pa ba? Magaling ka na sa subnetting, magaling ka na sa configuration. Ano pa ba? Yun. Tapos kapag ka nag-exam ka, huwag kang trigger happy dun sa may next na button. Pag kinlik mo yung next, antayin mo na magpalit ng question. Kung 5 minutes ka na nakatulala at hindi umuusog yon, tawagin mo yung proctor. Nakuha mo, wag mong next, wag mong pilitin. Kasi pag hindi umusog yan, kasalanan yun ng exam center kasi hindi umuusog yung screen nila. Sayang yung $295 mo, wag ka masyadong excited. Tapos, paano yun? Hindi ko alam kung ano yung mangyayari doon sa exam. Pag nag-take up ka nung exam, meron dong mini tutorial sa umpisa. Papakita nila, ito yung interface ng exam namin, ikiklik mo to. Kapag nagkaroon ka ng simulation type of question, ganito yan, o sige, try mo. Okay? Pagka na-gets mo na, hindi mag-uumpisa yung 90 minutes na exam time hanggat hindi mo kiniklik yung start exam. So, click mo start exam, doon na mag-uumpisa yung 90 minutes. Sa upper right side ng screen mo, meron dong orasan. Kaya makikita mo kung may ilang minuto ka pang natitira. Okay, take note, sagutan mo na siya agad. Sa exam walang back na button, puro next lang. So hindi mo pwede, hindi ko alam, next na lang. Hindi pwede, hindi mo na siya mababalikan. Paano namin malalaman kung pasado kami doon sa exam? Kaya pagkatapos ng exam, pagka-click mo end exam, sasabihin niya doon kung pass or fail ka kaagad. Ganun lang siya kabilis. Huwag mong kakalimutan na i-save yung configuration mo galing doon sa may simulation type of question, 'di ba? Copy, running config, startup config, ano pa ba yung mga papaalala ko sa'yo? Yun, di ba? O sige. So good luck sa pag-take up ng exam. Sana alam na-gets mo na kung paano magpa-schedule. Nag-guide na naman kita dito. Good luck sa scheduling. Yun, wag mag-exam ng puyat. Good luck sa exam.